Yo, yo, yo guys, check, kamusta mga idol? So ay mag-update tayo ngayon tanghali ng Sunday mga Lodi. At nakaka-recover na ba ang ating market tulad ng pag-recover ni Jeblo sa kanyang hangover mga idol? So ayan, mag-update tayo ngayon mga Lods, matindi mga news natin. Alam nyo, matindi in a way na medyo bad to mga Lodi. Kasi marami na dumadagdag ngayon mga idol sa sigalot natin sa Middle East o yung Strait of Hormuz. 'Di ba? Ano 'yun, naka-close. Ngayon meron na namang isang daanan na sasara mga idol, grabe. Grabe, grabe mga lord. So ayan ang update natin. Babayu, hindi. Magi-start tayo ngayon. Magi-start na tayo ng news. Mga idol, grabe, sakit ng ulo ko. Let's go. So sa chart natin, kung titingnan niyo yung ating crypto bubbles, mga Lodi, medyo kulay green tayo ngayong oras. Oras, no? Pero sa day natin, ganun din. May mga nakaka-recover din tayo, mga idol. So goods na goods, no? All goods in the hoods, mga Lods. Okay, so mag-update na tayo ngayon. Unahin na natin ito. Alam nyo grabe, no? Parang kawawang-kawawa ngayon yung Israel. Although gumaganti naman sila, mga Lods. Pero ngayon, no, double attack. Tel Aviv. No, kawawa yung Tel Aviv, mga Lods. Iran, Iraq, Lebanon at Yemen, missile strikes and drones are now pouring down on Israel. It is a night terror of Saturday. Kagabi daw to, mga Lodi. At dibineri pa ito ni Grok, mga Lods, no, kinonfirm. Which is nakakalungkot, mga Lods, no? Tuloy-tuloy pa rin. Parang kalokohan yung sinasabi ni Trump na okay na tayo, ganito, ganyan, ganito. Pero meron talaga pa rin na malubha yung mga nangyayari ngayon. Tulad dito sa Israel, mga idol, no? Grabe, grabe Israel, no? Parang normal na sa kanila yung ganitong buhay. Parang normal na sa kanila yung may naririnig silang pagsabog. Every day, every night, mga Lods. Tsamba-tsambahan na lang pag ikaw mabagsakan, swerte mo. Mga idol, no? Malas mo pala, sorry, mali. Malas mo. So, yung mga sa tingin ko lang mga Lodi, yung mga kababayan natin sana sa Israel, although syempre hindi naman natin makokontrol yan. Kasi yung iba, kahit na may chance na silang umuwi, ayaw pa rin nila umuwi. Tulad nung yung brad ko na rin dyan, mga idol, kahit na may chance, ayaw talaga nila. Kumbaga mas okay pa rin kahit may gera, no, tinitiis nila dahil nga doon, mga Lods. Gusto nila, I don't know what's the reason. Syempre financially, pero grabe, kung ako hindi ko kaya yung ganyan, mga idol. May nalalaglag nga lang na mangga sa bubong namin, nagugulat na ako Tapos ganyan pa, no, grabe. So ito mga idol ito matindi to, mga Lodi. Sa Iran to crowd going crazy o goes crazy after exiled Iranian Crown Prince Reza Pahlavi drops this epic line, mga idol. So kung sabi niya rito, President Trump is making America great again and I intend to make Iran great again, sabi niya. So sigawan niyo mga fans, mga President Trump is making America great again. I intend to make Iran great again. So masyadong obvious dito, mga idol, na allies ni Trump to kung sakaling ito yung mamumuno sa Iran, mga idol. 'Di ba? So ano na to, kumbaga matik na maging kakampi to ni Trump kung siya yung mamumuno diyan sa Iran. No, iba to mga Lods Iba to sa regime nung nila Khamenei. Ito sila yung kalaban, no, ng supreme leader, mga idol, no? So kung ito, mga Lods, natutuwa kay Trump, mga idol, yung ibang lahi, ang mismong mga citizen ng US ay nagwelga ngayon, mga Lodi. Isa sa mga pinakamalaking welga na nangyari sa USA
In a spur of the moment decision, no Kings protesters form a huge Trump must go now. Message in San Francisco, definitely no communist leftist funders behind this one. This out to finally get Trump to leave office, mga idol. Kapag tinignan nyo itong page ni Eric, mga Lodi, makikita nyo yung puro ang daming nag-uwelga ngayon, nagkakagulo pa. Ayan, makikita nyo, nagbabatuhan. Tapos dito, ganun din. Breaking, no Kings leftists have just begun smashing a cement blocks and putting them in their pockets before moving toward DHS federal agent. So, nagkakagulo ngayon, mga idol, sa US sa protesta nila, yung No Kings. No? Yung No Kings protest. And galit sila kay Trump, mga idol. Ayun, no? Ngayon yan, mga Lodi. Kung yung iba, humahanga kay Trump, no? Politics kasi to, mga Lodi. Pero sa US mismo, ayan, no? Napakadaming tao na nagwewelga. Leftist and foreign accounts have been cut red-handed posting old footage. O, nagkakadayaan na, nagkakaroon na ng fake news. Mga idol, no? Parang sinasabi, sobrang dami, pero hindi naman. O, ayan Marami ngayon talaga na nagpo-protest. Ayan, No Kings. The No Kings protesters are being called out as a massive hypocrites after waving communist flags in NYC o New York City. They don't like kings, but they like straight-up dictators. The dumbest political movement of our lifetime. Ayan mga lods. Medyo magulo ngayon sa US, mga idol. Kita nyo. Yeah, so may problema na naman si Daddy. Tapos ito mga Lodi, ito yung pinaka problema natin ngayon, mga idol, no? Yemen Houthis says they are considering closing Bab el Mandeb Strait. 12% of the world's trade passes through it, mga idol, no? So tignan natin kung saan to. Kasi yung Strait of Hormuz is medyo hindi ka na makadaan doon, di ba? Tapos ngayon isasara din yan. Dito yan sa Yemen, mga idol, no? Saan ba yan? Ito ba yan? Asan yung Strait of Hormuz? Ito yung Strait of Hormuz mga idol, ayan, Persian Gulf tsaka Gulf of Oman. Ngayon, ito nga, pinagdudugtong ang Africa at Yemen. Ayan, mga idol, isasara din dito ng Houthis na ka-allied ng Iran, mga lods, no? So, marami ring dumadaan dyan, mga idol, para sa kalakalan. So, once na yan ay dumagdag pa, mga lodi, nako, mukhang mas mahihirapan tayo ngayon, mga idol, no? Tignan natin to, iba pang news tungkol dito. Sa Bab el Mandeb Strait, okay? Latest. Kasi yung Houthis, mga lodi, watch the Houthis. If they start taking out tankers in the Bab el Mandeb Strait, we are going to $150 per barrel. I used to say my hyperstations took 16 something they are accelerating. Alam niyo sinabi ni Larry Pink ng BlackRock, kapag umabot ng $150 per barrel ang langis, mga idol, recession na. Alam nyo ba yon, mga idol? Recession na daw. So, ang sinasabi dito, kapag ito ay ginawa ng mga Houthis at hinarangan nila yan, ayan, no? So, ito yung parang maganda pala. Ito yung Strait of Hormuz, dito naman yung Bab al-Mandab Strait, mga lods. Kita nyo, grabe, no? Oh, pag yan sinara, mga lodi, ayun na, mas maapektuhan pa at mas magmamahal pa ang lahat sa mundo. Hindi lang yan sa Asia o kung saan. Buong mundo na yung maapektuhan talaga nito, mga idol. 'Di ba? Kasi kung dito 20+% o hindi ko alam kung ilang percent yung mga langis na dumadaan dito, dito naman 12%. O di pag pinag-plus mo yun, ako malaki na yun, mga lods, no? What happened? Tanungin natin, mga lods, no? Tanungin natin si Grok, okay? Tanungin natin si Grok. Ano ang mangyayari kapag sinara ang
Hop. Ayan. Kung isasara ang Bab el Mandeb Strait, kilala rin bilang Gate of Tears o pinto ng mga luha, isa tong malaking choke point sa dagat na nag-uugnay sa Red Sea of sa Gulf of Aden. Ito ang daan patungo sa Suez Canal sa Egypt na siyang pinakamalaking ruta para sa maraming barko mula sa Asia patungong Europe. Malaking pagkaantala at pagtaas ng gastos sa pagpapadala o sa shipping, epekto ng langis at enerhiya, humigit kumulang 10 to 12% ng global seaborne oil o 8 to 9 milyong barrels kada araw ang dumadaan dito dati, kasama ang crude oil, refined products at LNG mula sa Persian Gulf patungong Europe at iba pa. Kapag sinara ang ulitin natin. Ano mangyayari kapag sinara ang Bab Strait at Strait of Hormuz? Ano ang maging epekto pala? Ano ang magiging epekto sa mundo? Ayan kapag sinara ang Bab el Mandeb Strait at Strait of Hormuz. Ayan. Kasi nahihirapan na tayong dumaan sa Strait of Hormuz 'Di ba? Tapos ngayon isasara pa tong El Mandeb Strait na Tears of ano ba ang pangalan din? Pangalan? Gate of Tears o pinto ng mga luha, mga idol. Kung sabay na isinara ang Bab el Mandeb Strait at Strait of Hormuz, ito ang magiging pinakamalalang double choke point crisis sa moderno kasaysayan ng mundo. Ito ay parang pagputol ng dalawang pangunahing ugat ng global energy at trade sa parehong oras batay sa pinakabagong data at economic modeling noong 2026 kasama ang ongoing Iran-related tension. Narito ang mga pangunahing epekto niyan, mga idol, kapag yan ay nangyari. Strait of Hormuz ang nagdadala ng 20 to 21 million barrels per day ng oil at petroleum products. Humigit kumulang 20% ng global oil consumption, 20% at 25% ng lahat ng seaborne oil trade. Karamihan nito ay papunta sa Asia, China, India, Japan, Korea, Pilipinas. Ang Bab el Mandeb naman ay 10 to 12% ng global seaborne oil. Dagdag pa ng LNG at iba pang trade papunta sa Suez Canal. Combined effect, ito yung combined effect posibleng ma-block ang 25 to 30% ng global oil supply. Walang madaling bypass. Kahit ang Saudi East-West pipeline ay apektado rin dahil dadaan pa rin ito sa Bab el Mandeb papunta sa Europe or sa Asia. Oil prices maaaring tumaas ng $120 per barrel o 150 to 200 sa matinding senaryo. Naobserbahan na ang surge sa 110 plus kapag may partial disruption. Ito ang pinakamalaking sudden oil shock mula 1970s oil crisis, global recession and economic shutdown. Ito yung sinasabi ko, mga idol. Sabi ni Larry Pink, 'di ba? Pag umabot ng $100 yung presyo ng langis per barrel, magkakaroon tayo ng global recession at economic shutdown. Global GDP growth, kahit Hormuz lang nga raw, maaaring bumagsak ng negative 2 to 9 3, sabi natin 3% annualized sa isang quarter. Ayon sa Dallas Fed modeling, kapag sabay ang dalawa, mas malala, posibleng stagflation o mataas na inflation, mabagal na growth sa US, Europe at Asia at Pilipinas. Okay? Mataas na posibilidad ng recession sa major economies kung tatagal ng higit 30 to 60 na araw. Inflation surge, tataas ang presyo ng gasolina, diesel, jet fuel, fertilizer, at transport. Dahil dito tataas din ang presyo ng pagkain, consumer goods at manufacturing cost, pati sardinas. Shipping global trade paralysis. Karamihan ng mga barko, oil tanker, ay mapipilitang mag-ikot sa Cape of Good Hope sa South Africa, mga idol. Iikot na sila dito pagka ganyan. Ang layo na ng ikutin nila, mga lodi. Kung dito sila, dito, ang layo, wala kang daan Saan sila dadaan dyan? Hindi ko alam
Nasaan na tayo? Ayan, wala tuloy tayo. Iikot sa Cape of Good Hope. Dagdag na 10 hanggang 14 na araw sa bawat biyahe. Freight rates at insurance sobrang taas. Halimbawa, BLCC tanker rates at tumaas ng husto sa partial closure. Supply chain chaos. Delay sa electronics, clothing, food imports at just-in-time manufacturing. Apektado ang 1 trillion plus na annual trade sa Bab El Mandeb route lang. Sipin nyo yun mga idol, no? At pag tumaas mga lodi yung ating langis, mga idol, alam nyo naman yan. 'Di ba? Syempre magtataas yung presyo ng LPG, yung gasol, at syempre ginagamit yun sa pagluluto, sa pagkain. So magmamahal din ang presyo ng mga pagkain kahit sa mga restaurant, 'di ba? Sabi nga nila pagdating ng April magiging 1,500 na ang isang LPG o M-gas. So pagkakain ka na sa mga karinderya, mahal na. Mahal na po eh. 90 na isang ulam, okay, 100. Dagdag na lang, no? O kaya mababawasan yung service. Nako, ayun yun. Dati sa isang order ng adobong manok, 3 yung manok. Ngayon, 2 na lang. Tapos yung isa maliit pa. Kawawa. Kawawa tayo, mga idol. Oh my goodness. Kailangan natin magtipid ngayon, mga lodi. Grabe nangyayari. Ito na. Isa pa to sa mga malulupit na news natin ngayon, mga idol, ha. Nako. Stop being delusional, mga lodi. Nako, ang dami ng galit kay Brian Armstrong. Mga idol, stop being delusional. Brian Armstrong is killing the Clarity Act to protect Coinbase peace. Your USDC balance is in crypto and it can be frozen over a CBIL or any CBIL case. The Clarity Act was never about crypto. It's about banks and exchanges protecting their margins, not about crypto, not about you. Ayan. Every time you hear this bill hurts crypto, read that again. It hurts someone's bottom line. People will say anything. The numbers don't lie, mga idol. So, kaya nga pag ina ng mga lodi, ito pa sabi rito, as I said, Coinbase is no one's savior. No, kumbaga, hindi talaga savior yung Coinbase, mga lodi, kasi 'di ba, parang ang nangyayari, pinapalabas ng syempre mga fans ni Brian Armstrong na para siya sa tao, kinakalaban niya yung bank, etc. Parang siya yung superhero. So ngayon sinabi niya rito na Coinbase is no one's savior. They looking out for their profits, not retail. They are no different than the banking lobby. So ayan, may mga sinabi rito, no? Tapos mga lodi, kapag tinype niyo yung boycott Coinbase, ang dami nagpo-post, mga lodi, no? Tanyo yan, no? Boycott Coinbase. It's time, boycott Coinbase grifters. Already been to boycott Coinbase. They will sell Bitcoin adoption down the river to keep their business model. Boycott Coinbase. Ang dami na ngayon nagalit sa kanila, mga idol, no? Boycott Coinbase. Let them feel that enough with this control. Yield should only be given by activity, not by just holding it in the wallet. Boycott Coinbase. Boycott Coinbase update. Price is still reducing. Keep up the good work. Yan, mga ganyan. So, marami ngayon na nagagalit na kay Brian Armstrong, mga idol. Hindi niya ba nababasa yung mga post sa X, sa Twitter, no? Bakit kasi? Boycott Coinbase. It's probably time to boycott Coinbase and fully give the green light to Ripple National Trust Bank. Nako. Parang ang mangyayari nito, mga idol, baka mapasama pa yung Ripple nito, kasi ang mangyayari, parang ang mapagbibintangan kaya nagagalit yung mga tao sa Coinbase yung Ripple. Kumbaga, kayo yung nagbe-benefits pag nagagalit yung mga tao sa Coinbase, Ripple nagbe-benefits, baka maging ganun pa. Maging masama pa yung tingin sa Ripple, mga lods, no? Ayan, grabe. Medyo tayo news natin ngayon, medyo negative mga idol, parang sakit ng ulo ko Ayan, breaking 39 billion SHIB token face massive sell-off as exchange inflow surge. CryptoQuant data reveals Shiba Inu holders moving billions of tokens to exchanges amid US-Iran tension. So parang maraming yung Shiba Inu may mga whale o yung mga magbebenta ng coins. Parang ganun, no? Exchange net flows turn positive, signaling continued bearish pressure on the meme coin. So, maraming magbebenta ngayon ng SHIB. So, nako. Hindi ko alam kung syempre bad trip 'yun, mga idol, no?
Pero ganun talaga, wala tayong magagawa mga lods, no? Tapos ito pa isipin nyo ha, alam nyo kung alam talaga, pag nakikita ko yung mga good news sa Ripple, parang wala, natatabunan pa rin ng mga bad news. Kita nyo tong ano na to ha. Sabi ko na sa inyo mga idol, yung Solana, wala, yung technology ng Solana, wala talaga eh. Naghahang eh. Kumbaga ano eh, hindi kayang masustain yung ganda ng technology. Solana Network stumbles after 3 million transaction mga idol, no? Ayan, no? Solana Network is temporarily down. Laging ganun yan, Solana. Kapag may mga transaction sa kanila na volume, malaking volume, wala. Nag-stack up. Meanwhile, the XRP Ledger processes over 10 million transactions seamlessly. No slowdowns, no outage. XRP is built for scale and ready for global adoption, mga idol. Totoo yan. Kaya nga sabi dito ng BSCN, XRP Ledger hits 120 transactions per second in unusual block creation surge. XRP Ledger is processing blocks of 600 to 700 transactions each, sustaining over 120 TPS while peace level remains stable and network shows zero congestion. Ganong kalupit mga idol ang ang XRP Ledger. Di ba? Solana stack up. The spike is driven primarily by DEX activity, mostly offer cancellations with some new offers creation, suggesting traders are actively repositioning on the native DEX in real time. XRP Ledger validator Bet called it a valuable stress test. This will compound during bull markets. We have time to optimize even more, mga idol. Grabe talaga XRP, mga lodi. Despite the throughput surge, XRP price hasn't reacted yet. On-chain activity is running hot. Alam nyo, nakakapagtaka, no? Sa sobrang dami ng good news sa XRP, pero hindi pa rin gumagalaw yung presyo ng XRP, which is ganun pa rin. Mga idol, nasa 1.33 pa rin tayo ngayon. No? Parang hindi pa rin siya makadecouple sa Bitcoin. No? Pero ang sa tingin ko mga idol, once na kumawala yan, isa na yung Clarity Act mga loads, once na makawala yung XRP at makita, nako, magkaagulatan to mga lods. So, yun yung flip the switch sa tingin ko lang, no? Pero syempre, okay, umasa sa akin para bumili, mag-hold o magbenta na kahit anong coins mga idol. Do your own research. I'm not a financial advisor, no? So, mag-research kayo kung may mga bibiling kayo mga coins, token, o mag-i-invest kayo ngayong blood on the street ngayon mga idol, which is good daw para mag-invest, sabi ni Warren Buffett mga lods, no? So, ayan, grabe. Matindi araw natin ngayon. So mag-weekend mag-umpis tapos na yung weekend mga idol pala, no? So mapupunta na tayo ulit at mag-April na mga idol, at ang April is isa sa mga month na inaasahan ni Brad Garlinghouse na magkakaroon ng paggalaw, no? Meron kasing nakalagay dito. Hindi ko kasi inano kasi ano pa lang 'to eh. Prediction pa lang to mga idol eh. Sa April 17, mga lodi, may magandang news daw na mangyayari. Sabi dito, will XRP surge in April? XRP traders are closely eyeing April after Binance Open interest jump 15%, signaling rising leverage and renewed interest in the token. Currently trading 1.3 XRP is down 0.6 in the last 24 hours. And 7.7 over the past week, underperforming the broad market. Despite recent long liquidation and caution settlement, historical data shows April has been one of XRP's strongest month, delivering an average return of 24.8% with seasonality in its favor and open interest climbing. Many traders are positioning for a potential surge in April. Mga idol, no? Ayun, no? Most important, 2 minutes for XRP holders, April 17. Ripple signals the retail may need to exit. Pero ano to mga lodi, no? A 5 trillion media market is coming to the XRP Ledger on April 17. A global partnership estimated that 2.16 trillion is expected to launch on the XRP Ledger with real token. No, ayan mga lodi, no. So April, ayan ang ating magiging month daw, sabi. So handa na ba kayo mga idol? So ayan
Ayun ang news natin ngayong tanghali mga Lodi. Mamaya kita-kits tayo gabi, magbawas tayo ng comment mga idol. Pero alam nyo na, mag-like na kayo ng ating video. Like yung video natin mga Lods. Ha? At syempre, subscribe sa mga hindi pa na-subscribe. Okay. So ayan, kita-kits tayo mga idol. Maraming salamat. Check yung link dyan sa description sa mga wala pang crypto exchange dyan. Check yung link dyan sa baba ng ating video. Thank you. Magandang araw sa inyo. At What's up? Also, I'm gonna say something. What the hell? Oh my god, no way.